Di na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital. Good news yan para sa ating lahat, pero dahil ikaw ay DDS, malamang ikaw ay nalulungkot. Dahil yung mga bagay na yan ay hindi nagawa ng iyong tatay. Di ba? Kahit gaano pa kaganda ang proyekto at kahit gaano pa kaganda ang programa ng ating gobyerno ngayon, hindi pa rin yan kinakatuwa ng mga demonyo. Ewan ko ba bakit sila nagagalit pag mayroong progreso, pag mayroong pagbabago sa ating bansa na mapakinabangan ng ating mga kababayan. Hindi ko alam bakit sila nalulungkot. Bakit sila nagagalit? Hindi mo malaman kung ano ba yung pinaguhugutan ng mga animal na to. 'Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, matutuwa tayo lalong-lalo na dito, zero billing, St. Luke's Private Hospital. Oh my God. Tapos ikaw hindi ka masaya. Ano na lang ba? Gaano ba kapait ang buhay nyo na maging malungkot kayo sa mga programa ng ating gobyerno? Programa ng gobyerno natin na mapakinabangan nating lahat at ng mga Pilipino. Diba? So, dapat bang palakpakan ang gobyerno natin ngayon? Dapat ba nating palakpakan ang administrasyon ngayon? Siyempre, bilang isang Pilipino tayo ay masaya. Hindi man tayo ang na-hospital, pero malaking bagay yan, lalong-lalo na sa mga tao, sa mga Pilipino na halos pabalik-balik na ng hospital. Napakalaking bagay yan sa kanila. O kung hindi mo na-appreciate, di, luoy ka. Diba? So, grabe ang lupit talaga. And konting share ko lang ito sa inyong mga palangga, no? Ito ay na-experience ko bilang isang ordinaryong Pilipino sa lahat ng mga taga Bacolod City dito. Alam ko lahat, halos tayo nakapunta na sa Corazon Locsin. Public hospital yan, provincial hospital kung sa atin dito sa Bacolod City. At natuwa talaga ako kasi alam nyo bakit? Nung tatay ko na hospital, nung nakaraan lang, pumunta kami sa Corazon Locsin, doon kami na-admit. At natuwa ako pagpasok. Bakit? Unang-una, napakaganda ng facility nila. Pangalawa, napakagaling na ng mga nurse nila. Hindi kagaya dati na pagpasok mo pa lang, sinisigawan ka na. Ngayon pag pumasok ka, nakasmile. Kahit yung mga gwardya. Dati makasimangot yan. Tinanong ko nga yung iba Sabi ko, bakit parang nagbago na dito? Kasi dati, pag nandyan ka, ang tataray, parang tagapagmana sila lahat. Pero ngayon napakaganda na napag-accommodate nila sa mga pasyente. Dati, pag may pasyente ka, kailangan pang pumila ng matagal bago ka makapasok. Pero ngayon, pagpasok mo, talagang ina-accommodate nila. At isa pa, may higaan na talaga. Dati lang alam ko, lahat tayo, alam natin to, lalong-lalo na sa mga nakapunta ng Corazon Locsin, dyan sa Bacolod, na halos ang mga pasyente dyan nakaupo na lang gid. Pero ngayon, administrasyon ni Pangulong Marcos, ang pagbabago napakaganda. Kahit yung pagpasok mo pa lang sa emergency room nila, napakaganda. Parang private hospital. Kahit yung mga kagamitan nila, very modern na din. Nagulat nga ako. Naglalakad-lakad siya ganyan, Sabi ko, ay, parang ganyan din sa Kuwait. Ganyan talaga reaction ko. Sabi ko, ay, may ganito na pala tayo ngayon dito sa Pilipinas. Wow! Talagang napahanga talaga ako kasi ang mga pasyente nila is nakahiga lang, tapos mismo na yung nurse ang pumupunta, dala-dala nila yung mga aparatos na gagamitin nila sa mga pasyente nila. Hindi na kailangan dalhin pa para mag-x-ray or dalhin pa nila kung saan-saan or mag-ECG sila or kung ano-ano pa. Sila mismo ang gadalas ang aparato nila pag sila na mismo ang galapit sa mga pasyente. Ang mga pasyente ngayon nakahiga na lang. Nakahiga at nagaantay lang ng mga nurse nila na pupunta at ng doktor. Napakalupit, napakagaling talaga ako'y napahanga talaga ako. Kaya alam ko kayo mga kababayan ko Pilipino, tingnan yung maigi ang inyong mga hospital ngayon. Tingnan nyo yung pagbabago ngayon. Kung meron bang pagbabago sa mga hospital nyo. Kasi kahit ako, na-appreciate ko talaga yung ginawa ng Pangulo natin. Na-appreciate ko ang ginawa ng gobyerno natin. At deserve nating mga Pilipino ito lahat. So wala po dapat
dapat tayong ikagalit sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Bilang isang Pilipino, hindi naman namin hinihingi or hindi naman hinihingi ng ating Pangulo na magpasalamat kayo sa kanya. Pero bilang isang Pilipino, matuto tayong mag-appreciate ng mga bagay na ginagawa din, na in-important din ng ating gobyerno. Tandaan natin, we are Filipino and we deserve better.